Salam. Oppo A54 sira LCD. Papalitan natin siya ng LCD. Ganito lang po ang pagbukas niyan. Una, tatanggalin yung takip. Ayan. Yan po. Tatanggalin ko yung takip. Ganyan lang po pagtanggal ng takip. Unti-unti natin sisiksik yung manipis na bagay para sa pandikit. Tanggal na po siya. Tapos tatanggalin natin yung mga tornilyo. Bale, pa-fast forward ko tong video dahil marami po siyang tornilyo. Ayan. Tatanggalin po natin SIM slot. Tapos yung back housing. Ingatan po natin dyan yung fingerprint, yung flex ng fingerprint. Ayan po yung flex ng fingerprint. Tatanggalin po muna natin siya. Okay, done. Tapos, i-disconnect yung battery. Tatanggalin po natin yung battery. Tsaka po natin i-disconnect yung flex ng LCD. Tapos, tatanggalin na po natin yung LCD. Galing sa akin po, natanggal ko na yung LCD. Ayan po yung old LCD. Lilinisin po muna natin yung frame. May mga naiwang lumang pandikit dyan. So, ayan, ako po kinikis-kis ko po siya. Minsan, pwede rin po siya lagyan ng thinner. Kaya painitan. Madali lang po linisin yun. Ayan po. Pag nalinis na po yan, isusukat yung LCD na bago. Ayun. Fit naman po siya. Kaya diretso ko na po siya lalagyan ng pandikit. Ganito ko po siya nilalagyan ng pandikit. Surod. Yan, wala dyan sa taas. Kailangan po sakto lang ipaglagay ng pandikit para hindi siya sobra, hindi naman maliit. Pag maliit lang po kasi madali siyang natatanggal at saka umangat siya. Pag sumobra naman po yung pandikit ay lumalabas naman po siya. Nalagyan ko po lahat ng pandikit, pinapalibot ko. Kailangan dahan-dahan lang po yung paglagay ng pandikit.
pinapalibot ko po yung pandikit. Ayan o. Ang hindi ko lang nilalagyan ng pandikit yung sa may speaker. Para safe po siya. Yung mga bagong LCD po, dapat ididikit natin yung flex niya sa pinaka-silicon niya. No? Yan po yung luma, hindi siya nakadikit. Pero yung bagong ipapalit nila ng LCD, ayan po, nakadikit na siya. Didikit ko siya. Bali, kailangan po yung pandikit na pinabit natin sa frame. Patuyuin mo muna po yan ng 2 minutes kaya 3 minutes bago mo isalpak yung bagong LCD. Yan, pinatuyo ko na po yan ng 3 minutes. Ayan po, ganyan po pag kinakabit. Inuunahan ko ikabit yung sa taas. Ang dahan-dahan. Hindi ko po siya dinidina ng malakas. Sine-check ko po muna yung flex tsaka yung plastic na nilalagyan ng battery. Yan, nakabit ko na po. Tsaka ikakabit yung battery. Yan. Kakabit na po natin siya. Unahin po muna natin yung flex ng back case na ikabit. Ayun o. Bago ikabit yung back case. Una, kanan. Tapos kaliwa. Kakabit na po natin yung tornilyo. Pinas-forward ko na siya. Ikabit ko na lahat ng pagkakabit po ng tornilyo, nilinis ko na po yung takip niya at saka likod. Tapos nilagyan ko na po ng pandikit yung takip. Ayan po. Papalibot lang po natin dyan yung pandikit. Ayan. Tapos po niyan, patutuyuin din natin siya ng mga 3 minutes bago natin didikit. Ayan. Bale, lalagyan ko pa po siya ng tape para hindi siya umangat habang pinapatuyo natin ng tuluyan. Bale, 24 hours bago ko tinatanggal yung tape. Ayan. Okay na po siya. Testing po natin. Bale, ayos na. Tataasan ko muna yung brightness para matest ko muna kung okay na siya. Ayun. Okay naman yung touch. Kakabit ko na yung SIM slot. Okay na po.